Grabe! May mas malala pa talaga kay Auntie Claire Castro. Alam nyo, ito parang bidding to eh. Itong si Gadon at saka si Auntie Claire Castro, no? Parang nagbibidding yan sin dalawa kung sino yung kukunin na maging spokesperson ng Pangulo. Eh, natalo tong si Gadon. Si Auntie Claire ang nakuha. Kaya panay ang putak, panay ang kahol itong si Gadon, no? Para magkaroon ng posisyon. Eh, ayun. Nagkaroon na nga ng posisyon. Eh ngayon, putak ng putak pa rin. Eh baka nakulangan sa kanyang posisyon at hindi siya komportable sa binigay sa kanyang posisyon. Kaya ngayon, grabe, kumakahol na naman. Hamakin nyo mga kababayan, no? Sabi niya, ayun daw ito kay Gadon, no? Basahin po natin mga kababayan. Gadon, kaya lang nanalo ng Vice President kasi dinadala ka ni BBM. Yun ang katotohanan niyan. Si BP Sara po ang tinutukoy ang nitong Gadon na ito. Ay Gadon ha, binabaliktad mo Gadon no? Binabaliktad mo kung sino pa naman yung nakiusap, no? Alam mo, yung mga testimonya ni Apo Chavit Singson, no? Nga siya mismo, no? Ang nakiusap kay BP Sara Duterte dahil lumapit itong Senatora Amy Marcos, no? Kay Apo Chavit na tulungan siya, ganito, ganyan, no? At saka mga kababayan, sa ratings pa lang, sa survey, grabe, di mabangbang Vice President Sara Duterte, na maging presidente, para sabihin ko sa iyo, no? At saka kung i-compare naman yung boto, no? Yung boto ni Vice President Sara Duterte, no? Kaya Bongbong Marcos, abay, napakalayo naman Gadon. Saan mo talaga kinukuha yung pag-iisip mo? Parang ewan ko, no? Baka strategy mo lang ito na naman, no? Alam naman natin pag may hinahangad po talaga tayo, no? Kung ano-ano na lang ang sasabihin mo para ikay mapansin ng taong bayan, no? Nga ikay kumakahol at ikay gusto mong maging bida, no? At para maging bida ka, maging sikat ka, ikaw na yung frontline, ngaya ngayon, ikaw ang pinag-usapan natin at lalo ka talagang sisikat niyan. Ngunit, Gadon no? Lahat mo ng matitino dito sa mundong ito, sa bansang Pilipinas ay hindi po maniniwala sa iyo, Gadon. Sapagkat ikay parang wala ka na talaga sa alam mo na yon, Pero siguro kung may mga utak hipon siguro, no? Nga siguro pwede pa maniwala sa iyo, Gadon. Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo, kung ano-ano na yung mga ibabato mo, no? Kay BP Sara Duterte, naalala ko talaga, mayabang ka masyado, sabi mo pa nga, ako mas gusto ko hindi matuloy ang impeachment para magkaalaman kung sino talaga ang ibubuto, no, ng taong bayan, kung sino ang mananalo, no? Bakit ngayon? Bakit ngayon, no? Yung mga kakampi mo, no? Panay ang pag-file ng impeachment kay BP Sara Duterte kahit, no, napawalang sala na ho siya ng Korte Suprema. Ngayon, aapila na naman dahil alam nyo talaga, no, mahina kayo. Wala kayong binatbat, no? Pag kayo ang nakaharap, kahit sinong amo mo Gadon, no, ang iharap kay BP Sara ngayong 2028 election nga presidential, abay, wala talaga kayong binatbat sa totoo lang. Hindi yan pagmamayabang, kundi yan talaga ang katotohanan. Kaya kayo ngayon, no, panay ang banat nyo, kung ano-ano na lang yung mga nyo, binabato sa administrasyong Duterte, kang BP Sara Duterte at kang Senator Bongo, lahat ng mga kaalyado nila, sinisiraan ng ninyo, lahat. Dahil yun nga ay natatakot kayo, no? Kasi yun nga, sabi nila, kapag hindi ka impeach, pwede ka pa rin tumakbo ng presidente. Kaya impeachment na lang po, impeachment na lang ang hawak nyo, kasi alam ko
kahit sino ang makalaban ng mga amo nyo, kahit sino kayo lang ang maglaban-laban na may posibilidad na mananalo kayo. Pero pag BP Sara Duterte, mga Duterte at mga kalyado nila ang makaharap ninyo, wala talaga kayong binatbat. Dahil alam ng taong bayan kung sino ang totoo, sino ang nagtunay nga nagsilbi sa bayan, kung sino talaga ang tunay nga nagmamahal sa bansang Pilipinas. Gadon, kaya tumigil ka na, Gadon. Naiingayan ako sa iyo. Kaya wala na mga yung mga sinasabi mo, para ka lang si Antonio Trilling, no? Ay nako, para kayo, pag kayo siguro ang pinagsama Antonio Trilling, Auntie Claire, at ikaw, ewan ko kung anong mangyayari sa ating bansa. Yan lang pa, maraming salamat.